Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito yung mukha ng salamat, di ba? So maaaring yung claim ni Annalyn na baka si Carlos could still be true. Narito na nga ang ating pagkaabangan sa abot kamay na pangarap. Patuloy pa rin kinukumbinsi ni Giselle itong si Lynette na paniwalaan sana itong kanyang sinasabi tungkol dito kay Carlos. Paano daw na kapag totoo ang sinasabi dito ni Annalyn dahil hindi naman daw nakikita ang mukha dito ni Carlos. At ganun ba daw katindi na magsisinungaling pa itong si Annalyn na sabihin na gawa-gawa lang daw niya ang mga iyon? At dahil dito, gusto naman na mapatunayan ni Giselle kung sino nga ba talaga ang gumawa nun sa kanyang kapatid. Kaya agad nag-imbestiga itong si Giselle at pinuntahan ang lugar kung saan nangyaring pamumukpok dito sa ulo ni RJ. At hindi sukat akalain na makita pala sa CCTV footage o dito sa hard drive na ito nga si Carlos ang nakasuot dito sa jacket. At dito nga na ipinakita agad kinabukasan ni Giselle dito kay Lynette na hindi nga nagsisinungaling itong kanyang anak na si Annalyn. At tama nga sinasabi nito. At ang may nagsisinungaling dito ay walang iba kundi ito nga si Carlos. At tama lang na hindi na itutuloy ni Carlos ang pagpapakasal dito kay Lynette dahil marami nga itong sikretong tinatago. At napag-alaman din ni Lynette at Giselle ang nangyari ng pananampal ni Carlos dito kay Zoe. Paano daw kapag naikasal na silang dalawa? Baka masasaktan pa ni Carlos itong si Annalyn at baka gawin ni Carlos ang ginawa dito kay Zoe. At yun naman ay hindi kaya na mangyari iyon ni Lynette na may mangyaring pananakit dito nga sa kanyang anak dahil mas mahalaga ni Lynette itong kanyang anak na si Annalyn kaysa kanino man. Samantala, nakarating din naman ito kay RJ ang ginawa nga ni Carlos dito sa kanyang anak na si Zoe. Hanggang sa lumalaki na nga itong gulo sa pagitan ni RJ, Carlos at Lynette at Annalyn. At pilit pa rin na tinatanong ngayon ni Annalyn itong si Zoe na kung bakit nagawa siyang sampalin ni Carlos Benetes at ano ang dahilan na kung bakit napasugod ito si Zoe dito sa Eastridge. At dito naman na sinabi ni Zoe kay Annalyn na nabalitaan daw niya tungkol nga sa nangyaring pamumukpok kay RJ at nangyari sa bar kung saan nagsiselebrate itong si Carlos Benetes. At kagaya ni Annalyn ay isa lamang ang pinaghihinalaan ni Zoe ay walang iba kundi itong si Carlos. Kaya yun ang idadahilan ni Zoe dito kay Annalyn na kaya daw siya nasampal dito kay Carlos dahil pinagbibintangan niya itong si Carlos na may gawa dito sa pamumukpok sa ulo ni RJ. At hanggang sa hindi pa rin masabi-sabi ni Zoe ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sinabi dito sa kanyang ama na si Carlos na walang kwenta at mas pipiliin daw di umano ni Zoe itong si RJ kaysa sarili niyang ama. Kaya dito nga naubos na ang pasensya dito ni Carlos kaya napilitan naman itong saktan at pagbuhatan ng kamay itong si Zoe. At tila naguguluhan na rin itong si Annalyn sa mga nakikita nga at naramdaman sa pag-uugali dito ni Carlos. Lalo nga't nagbabanta ito na wala nga daw makakapigil sa kanilang kasal ni Lynette. At ano na naman ang pakana dito ni Carlos na nagpapabiktim nga ito kay Lynette na tila nagkukunwari na tapusin na nga daw itong kanilang relasyon na ngayon nga ay gustong-gusto nga ni Carlos na maikasal na kay Lynette at kahit itong si Moira ay hindi makakapigil nito at ganoon din itong si RJ. Subalit na magkausap nga sila ni Lynette ay masyado nga ito nagpapaawa at nagpapabiktim. Yan po ang ating abangan mamaya mga kaludi, dito lamang yan sa abot kamay na pangarap.